Bye bye hotel. Hanggang sa muli. Good morning guys. Ayun, kakagising ko lang po ngayong araw. Time check muna tayo. 8:43 na ng umaga. Bali yung check out namin dito ay 10 AM. Bali meron pa tayong isang oras ng pag-ayos at pag-iimpake ng mga gamit. Dahil po balik Osaka na tayo ngayon. At tapos na yung pamamasyal natin dito. Medyo nabitin tayo sa bakasyon dahil nga po magbabagong taon na. Kailangan mag-diis na tayo ng bahay pag uwi natin. Saka mas maganda pag mag-New Year na dapat nandun na tayo sa bahay. Para doon tayo mag-celebrate ng medianoche natin at makakapagluto pa tayo ng mga handa natin. So ayun, mag-aayos muna ako at maliligo muna ako bago tayo umalis dito. Tapos kakain na lang tayo ng almusal natin sa labas na lang. Kasi malang dito, malang breakfast dito. Kaya mas makakamura tayo pag sa labas na. Bye bye hotel. Hanggang sa muli. So time check muna tayo. Alas 10 na po ng umaga at papunta na rin tayo ng Eki. Bali 12 PM pa yung namin, yung bus namin pabalik ng Osaka, kaya kakain muna siguro kami ng almusal. Medyo mabigat-bigat yung maleta natin ngayon dahil nakabili tayo ng pasalubong nung kahapon. Time check, 11:30 na ng tanghali. Bali meron pa tayong 30 minutes bago tayo makasakay ng bus at nandito na rin tayo sa bus terminal. Hihintay na lang tayo ng 30 minutes dito para hindi na tayo balik at hindi tayo maiwanan ng bus pabalik ng Osaka. Dito tayo sa may number 2. Ito kasi yung hintayin ng pa-Osaka at ito nga yung schedule ng bus. Bali 12 o'clock kasi tayo sasakay. Ayan po. Weather check muna tayo. 10 degrees Celsius na po dito ngayon. Time check, 1:10 na ng tanghali. Bale, may stopover pa tayo dito sa may Konan Shiga. Bale, 15 minutes lang naman yung stopover dito at magsi-CR lang muna tayo bago tayo sumakay ng bus. Dahil sa bus po sobrang init, kaya medyo nahihilo ako kanina. Ito nga po pala yung itsura ng stopover dito guys. Ayan, medyo maluwag-luwag po dito. At ang kagandahan dito, dami silang mga basurahan. Yan, hiwalay ang pet bottle. Plastic bottle pala. Lata, plastic trash. At yung mga nabubulok at hindi nabubulok. Pero din naman sa kabila, pares din naman sila. Eto, dyaryo, kung may magasin kayo. Yan lang po. Tapos pwede na rin kayong mamili dyan sa loob ng mall. Actually, may mall pala sila dito. Ayan po, may kainan na rin. So, ang alis pa natin, 1:25. Bali, meron pa tayong 10 minutes dito. Sobrang init talaga kasi sa loob ng bus, kaya maya-maya na lang tayo sasakay ulit. Talaga nakakahilo pa yung init. At naisip ko na rin na kumain na lang pagdating ng Osaka. At ilang oras na lang po makakarating na rin tayo doon.
Okay, time check muna tayo. 3:20 na ng hapon at nakarating na rin tayo dito sa Osaka sa wakas. Ito nga pala yung dala-dala ko, maleta. Medyo bumigat lang talaga. Medyo medyo na-late rin tayo ng dating dito dahil nga traffic sa expressway kanina. So sa ngayon, sasakay tayo ng train para makakain naman tayo. Medyo nagugutom na rin kasi ako ngayon. Ayun, naisipan ko na lang kumain ng ramen bago tayo umuwi ng bahay. Bale, nilagay muna namin yung dala namin sa coin locker, saka namin siya kukunin pag pauwi na rin kami ng bahay. Okay po, naglalakad na ako papunta ng bahay. Malapit-lapit na rin tayong makauwi. At sobrang nag-enjoy po sa bakasyon namin ngayon. Kahit nakakapagod, worth it naman po. Sulit po talaga ang bakasyon natin. After New Year, wala pa akong bala kung saan tayo pupunta. Dahil nag-iisip pa lang ako kung anong gagawin natin after ng bagong taon. Kaya iba talaga pag biglaan yung plano para matuloy, di ba guys? After 5 minutes, makakaano tayo ng bahay. Makakauwi na rin tayo. Okay po, kakauwi ko lang ng bahay at time check muna tayo. Alas 6 na po ng gabi. Medyo sakto rin lang yung pag-uwi natin ngayon. Talagang nag-enjoy ako sa 3 araw ng pamamasyal natin dito guys. At sana sa susunod ulit makapasyal din tayo pero sa ibang lugar naman. Malay nyo, makauwi tayo ng Pilipinas pag may mahabang bakasyon ulit tayo. Sana pala rin tayo. So ayun po. Kahit na nakakapagod po, at least worth it naman po at sulit naman itong pagod natin at nag-enjoy naman tayo. Bale, naglalaban na pala tayo ng mga ginamit nating damit nung nagbakasyon tayo para mabawasan na rin yung gagawin natin para bukas. So bukas po ay last day na ng taon, December 31. Bale, maglilinis na tayo nun. Dahil mas maganda po na maglinis tayo bago pumasok itong bagong taon para maganda yung pagsalubong sa atin. Kayo po ba, nakapaglinis na po ba kayo ng bahay ninyo bago dumating itong bagong taon? At ano po ang lulutuin ninyong medianoche para bukas? So sa akin po, bali mag-iisip tayo ng lulutuin para bukas. At siguro mag-start tayo na magluto mga hapon na or gabi. Dahil bala ko kasi magluto ng 2 putahe tsaka isang pangmatamis ngayong medianoche. At abangan nyo na lang yung vlog ko about doon. Okay po, may magpapa-shoutout nga pala ngayong araw. Shoutout po sa inyo, Ma'am Irene Acubos 2963. Shoutout po dyan mula Seattle, Washington, America. So maraming salamat po sa panonood ng aking vlogs. Sana po wag na wag po kayong magsawang sumuporta sa akin. Ingat po kayo dyan and God bless you po. Sa mga gusto pong magpa-shoutout dito, mag-comment lang po kayo dito sa vlogs na to at i-shoutout ko po kayong lahat. Tsaka meron nga pala tayong sasaguting comment dito. Bali isang comment lang to eh. Wala po kay Sir Fosto-Q5N. Ang sabi niya, magkano ba ang 1 bedroom rent dyan sa Tokyo? So again, sasabihin ko po sa inyo kung magkano po yung 1 bedroom dito or sabi nating 1 room or studio type na apartment dito. Pero dito po ako sa Osaka at hindi ko po kasi alam kung magkano yung apartment sa Tokyo. Bale, dito po sa amin sa Osaka, itong kwarto ko ay 1 room, sir. Ang binabayad kong renta dito per month ay nasa 40,000 yen po. Or katumbas siya ng 15,000 mahigit in pesos. So yun po yung binabayaran kong renta dito kada isang buwan. Actually, isa na ito sa murang apartment na 1 room dito sa Osaka. Kadalasan po kasi makakita po kayo ng 1 room dito ay nasa 5 lapad na po yung presyo kada isang buwan. 5-6. Meron pang 7 lapad eh. Depende sa bago ng apartment kung kailan itinayo.
Kunwari pag bagong tayo lang yung apartment, talagang expect nyo na po na mas mahal po yung renta nun. Pero pag medyo matagal-tagal na rin itinayo yung mga apartment tapos one room, medyo mababa din yung presyo tulad po nito na na titirahan ko ngayon. Actually, itong apartment dito ay mahigit 30 years na daw po ito eh. Base po sa contract na nakalagay. 30 years na po itong itinayo mahigit. Ganun nga pala yung average ng renta ng one room dito sa Osaka. Nasa 50,000 yan mahigit. One room lang po yan pero mas mataas na po yung presyo. Expect nyo na na mas mataas na yan pag kukuha kayo ng 1DK or dining kitchen or 1LDK. Pag may kasamang living room, dining and kitchen. Pag mga 1K or sabihin natin 1 kitchen, halos mahal din siya ng konti sa one room dito sa dito sa Osaka. At ayun, may idea na po kayo sir na ganun po yung average ng renta ko dito kada isang buwan. At tandaan nyo po na mas mahal po ang rent ng apartment sa Tokyo kaysa po dito. So ayun lang naman po yung sagot ko. At sa mga gusto pong magtanong about life in Japan, mag-comment lang po kayo dito. At sasagutin natin yan isa-isa. Ito nga pala yung binili natin kahapon na pudding. Ngayon lang natin kakainin guys. At sad to say na durog-durog na itong loob ng pudding natin. Dahil galing po kasi sa maleta yan kaya naging ganito na. Okay naman po yung lalagyanan niya. Babasagin siya actually. Ayan. Para siyang para siyang lalagyanan ng palaman ng tinapay or jam. Bango. Bango nung amoy niya. Buti na lang meron pang buo-buo dito. Ayan, halos buo pa naman yung nandito na kalahati. At ito, titikman na natin. Galing po itong Takayama, itong pudding na to. Isa din itong specialty nila sa sa Takayama ito. Sarap Masarap siya, guys. Hindi siya ganito katabis. Pero maano mo yung lasa, ma-appreciate mo. Sarap, as in. Gustuhan ko to.